Alam nyo guys, hindi natin kailangan magkaroon ng isang pangulo na berdugo. Ang kailangan natin na leader, yung leader na may takot sa Diyos. We are not here to pin down nor exonerate anyone. All we wanted was to know the truth. The same truth that the people have been longing for, most especially by the families of murder victims and the victims who survived. Kita nyo nga mga kaibigan, umamin siya na meron siyang death squad, pero hindi niya magawa lumutang sa Kongreso dahil alam niya na hindi niya kayang ululin ang mga congressman. Kung ikukumpara po natin nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mahuli ka, wala kang karapatan lumaban sa usapin ng batas dahil ikay papatayin. Hi! Isang mapagpalang araw po ng Saturday sa inyong lahat mga kaibigan. Alam niyo po mga kaibigan, dito ipinagmamayabang ng mga Duterte at ng kanyang mga supporter, di umano, na mababa daw ang crime noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po ang nakakapagtaka. Mababa, pero bakit ang daming napapatay? Bakit ang daming sinasabing natamaan kung mababa ang crime? Bakit dito sa panahon, sa loob ng 2 taon ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos, dito mababa ang crime pero buhay ang mga suspect, buhay ang mga nahuli, at higit sa lahat, pinapanagot sa batas at binibigyan ng pagkakataon na lumaban ng parehas sa usapin ng justice. Pero kung ikukumpara po natin nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mahuli ka, wala kang karapatan lumaban sa usapin ng batas dahil ikay papatayin. Yan ang masakit na katotohanan. Alam nyo guys, hindi natin kailangan magkaroon ng isang pangulo na berdugo. Ang kailangan natin na leader, yung leader na may takot sa Diyos, nakikinig sa sambayan ng Pilipino, at may paggalang sa justice system. Yan ang ipinapakita ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Hindi na po kasi huwag tayong nagpapaloko na porke daw naging Pangulo si dating Pangulong Duterte, mababa po ang rate ng crime. Ito po ang may papakita natin video sa inyo. Isang pagpapatunay na isang kasinungalingan ang pinagmamalaki ni dating Pangulong Duterte. 10 ng kanyang mga suporter. Pakinggan niyo po itong mabuti. That he didn't notice that the joke was on him. We are not here to pin down nor exonerate anyone. All we wanted was to know the truth. The same truth that the people have been longing for, most especially by the families of murder victims and the victims who survived. We intend to use these truths in crafting legislation, some of which we have already filed, as well as make recommendations to any agency to plug loopholes in their systems, if any is discovered. If along the way, people are found to be liable, it is our duty to make sure that justice is served. There is nothing funny about it. We only mean serious business. We have reached this point because in the course of the investigation, we found very disturbing facts and questions needing answers. We owe it to the people. As public servants, we pledge loyalty to them. They trusted us and voted us in office. We serve them. We will not use the Quadcom to exonerate ourselves and proclaim our innocence in the face of overwhelming evidence. Now, if I may, I invite all of you to look at the screen and see the inconvenient truth. These numbers are from the official PNP reports as published both then and recently last October 21, and not just made-up stories by the Quadcom.
Ikumpara po natin ang unang 2 taon ng Duterte at BBM administration. Tingnan po natin ang total ng krimen o tinatawag na index crime volume. Sa unang 2 taon po ng Duterte administration ay nakapagtala ito ng 217,830 na krimen. Samantalang sa parehong panahon naman sa BBM administration, ang krimen ay bumaba ng napakalaki. 83,059 o nangangalugan na pagbawas ng 61.87% sa index crimes. Any claim to the contrary is but a figment of the imagination and if not, a propaganda. Pangalawa, tingnan po natin mula July 2016 to December 2017 ay may mga namatay o pinatay na 4,354 sa mga police anti-illegal drug operations, habang 16,000 naman at 355 naman ang pinatay na mga riding in tandem at mga di pa nakikilalang mga salarin. Noong 2018, inilagay ng PNP sa kategoryang HCUI or Homicide Cases Under Investigation na umabot sa talang 23,327. Samantala, mula July 2022 hanggang katapusan ng 2023, ang bilang ng mga napatay sa mga legitimate police anti-illegal drugs operations ay 73 lamang po. Pangatlo, may kabuuan na 115,435 na anti-drug operations na nakalikom lamang ng 3,294.44 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng 18.43 billion pesos sa unang 2 taon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, habang sa mas kakaunting anti-illegal drug operations lamang sa parehong panahon sa BBM administration ay 84,676, subalit nakalikom na mas maraming shabu na umaabot sa 6,481.16 kilos. The anti-drug campaigns under former President Rodrigo Duterte from July 2016 to July 2018 and the current President Ferdinand Marcos Jr. from July 22 to early 2024 represent contrasting approaches in tackling illegal drugs and the crime in the Philippines. While both administrations aim to reduce drug-related crimes, their methods and resulting outcomes reflect significant strategic and operational differences. Here is a detailed comparison of the first 2 years of the administration's campaign. As has been shown earlier, ang numero po ay hindi po nagsisinungaling. Ito po ay galing sa Philippine National Police. Duterte's anti-drug campaign was characterized by an aggressive, highly visible approach involving frequent operations and a high fatality count. His administration focused on eradicating drug activity at all levels, which led to widespread arrests and significant drops in crime, but also raised concerns over human rights and due process. In contrast, the Marcos administration appears to have adopted a more refined approach, with an emphasis on improved crime-solving rates and efficiency in enforcement. The significantly lower number of fatalities, coupled with large drug seizures and high-value arrests, suggests a strategic pivot towards disrupting drug networks through focused, intelligence-driven operations. This approach may reflect a more sustainable model aiming to dismantle supply chains rather than focusing on sheer arrest numbers or area saturation tactics. In conclusion, both administrations achieved reductions in crime and drug-related offenses, but the Duterte administration's approach was more intensive and controversial, with high casualties and widespread operations. The Marcos administration has made efforts to continue the campaign with fewer fatalities, a higher concentration on strategic arrests, and increased operational efficiency, suggesting a potential shift towards a more systematic
and less violent anti-illegal drugs approach. The numbers mentioned above are real numbers. Sa totoo lang po, hindi namin alam ang mga tunay na pangyayari sa likod ng mga numerong ito hanggang nag-umpisa ang ating investigasyon. Ang sinabi na ating lahat na kwento ay ang karamihan ng mga pinatay ay kagagawan ng mga vigilantes na hindi pa nakikilala habang ang mga natitira ay biktima naman ng legitimate police operations kung saan ang mga pinatay ay sinabing ng laban. Sa mga testimonyang malayang ipinahayag sa ating mga pandinig, ay naipakita na marahil dito ay bunga ng pamamaslang ng mga operatiba o pulis na inutusang pilitin ang mga nahuhuli na manlaban upang tuluyan na silang mapatay. Sa pahayag ng dating Pangulong Duterte sa Senado, sinabi niya na totoong sinabihan niya ang kapulisan na mag-encourage o himukin ang mga suspects na lumaban upang patayin na sila at nang sa gayon ay matapos na ang problema. Mas nakakagimbal ang mga pahayag na may pabuya o reward ang mga operatibang makakapatay ng mga nasa listahan ng drug personalities. Hindi ito maikakaila sapagkat marami na ang nagsabi, kabilang na si dating Special Assistant to the President na ngayon ay Senador Bongo, sa kanya mga interviews noon, kasagsagan ng war on drugs. Ang pangakong pabuya ang malamang na naging dahilan ng paglobo ng dami ng pinatay. Without validation of the so-called narco-lists, names may be added at will, whether or not the person is a drug personality, as in the case of General Wesley Barayuga, whose name was added to the list way after he was killed. May mga nagsasabi na maganda ang mga naganap na patayan sapagkat mga drug lords naman po ang napatay o ang mga adik na kriminal. Subalit sa aming investigasyon, lumalabas na may mga ibang drug lords nga na napatay. Alam niyo mga kaibigan, diyan natin makikita dito sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos, binibigyan niya ng pagkakataon, mabuhay at masagot ang dapat masagot sa korte ng isang mga akusado. Hindi niya hinahayaan na mapatay. Bakit? Kasi nga, napakahalaga ng buhay ng isang tao. Walang karapatan ang sinuman sa atin na bawiin, kitilin ang buhay ng bawat isa. Dahil ang buhay po ay binigay ng Diyos. Diyos lamang ang may karapatan magsintensya ng buhay ng bawat isa sa atin. Now, alam niyo po nung panahon ni dating Pangulong Duterte, maraming humanga, maraming napaniwala na tama lang, patayin ang mga kriminal. Ang tanong, kriminal nga ba talaga mga yon? Ang tanong, hindi kaya kalaban sa negosyo, kaya tuluyang pinatahimik para masolo ng sinuman ang mga illegal na gawain dito sa bansang Pilipinas? At tayo naman natatanga-tanga at yung mga taong patuloy na sumusuporta sa dating administrasyon ay tiwalang-tiwala at napapaniwala tama ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Kita nyo nga mga kaibigan, umamin siya na meron siyang death squad pero hindi niya magawa lumutang sa Kongreso dahil alam niya na hindi niya kayang ululin ang mga congressman at hindi niya kayang baloktutin ang mga katanungan doon. Hindi kagaya doon sa Senado na halatang halata na ang karamihan doon ay mga pabor pa sa kanya at binigyan pa siya ng isang VIP. Diyan natin makikita, mga kababayan, dito sa Quadcom committee na ginagawa ng Kongreso ay napakahalaga para po bigyan ng hustisya, bigyan ng katarungan ang mga napatay, hindi para ipolitika si dating Pangulong Duterte. I think matalino kayo, mga kababayan. Huwag po kayong tatanga-tanga.